Sa gitna ng umiinit na usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kinwestiyon ng kanyang abogado ang kredibilidad ng ebidensyang iniharap ng National Bureau of Investigation sa pagdinig ng House Justice Committee. Sa isang statement, sinabi ni Attorney Paul Lawrence Lim na curated o piling-pili umano ang mga presentasyon ng ebidensya at may mga bahagi pa raw na tila inedit o splice kaya nawawala ang tamang konteksto. Giit ni Lim, hindi sapat ang mga ito upang makabuo ng probable cause o matibay na basihan para sa kaso. Nauna rito, sinabi ng NBI sa pagdinig ng House Committee on Justice na ang video ng isang press conference kung saan nagsalita si Duterte hinggil sa umano'y banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang pamilya ay maaaring pumasok sa kasong inciting to sedition at grave threat. Pero depensa ng kampo ng Vice Presidente, maliraw ang interpretasyon sa naturang pahayag. Matatandaan sa isang online briefing noong November 2024, sinabi ni Duterte na nag-utos umano siya na ipapatay ang Pangulo, si First Lady Lisa Araneta Marcos at noon ay Speaker Martin Romualdez kung matutuloy ang umano'y banta laban sa kanya. Kalaunan, nilinaw ng Vice Presidente na ang kanyang pahayag ay kinuha sa maling konteksto, ngunit inamin din niyang wala siyang pagsisisi sa kanyang naging sinabi. Sa kabila nito, nagkaisa ang House Committee on Justice na mayroong probable cause upang impeach muli si Duterte batay sa dalawang reklamong inihain ngayong taon. Kabilang sa mga paratang ang umano'y maling paggamit ng mahigit 600 million pesos na confidential funds, pagbabanta sa Pangulo at kanyang pamilya at pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na yaman. Ayon pa sa abogado ng Vice Presidente, sa tamang hukuman na raw dapat talakayin ang mga ebidensya kung saan maaaring manaig ang batas sa due process. Dagdag pa niya, ang mga naganap na pagdinig ay mistulang fishing expedition lamang o paghahanap ng ebidensya upang suportahan ang umano'y depektibong reklamo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority.